ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Nako. Strike out from the record. Tsura ng isang telepono. Kayo ho yung gawa ng ganun. Kayo ho yung gawa na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung Nako. anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Nako. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Nako, balita ho natin, ninervyos daw ho itong si Soto nung narinig niyang magmura itong si Senator Jinggoy Estrada. Kahit sino naman talagang mapapamura sa mga kaganapan dyan sa Senado. Mantakin nyo naman ho mga kababayan. Imbis na protektahan ang integridad ng Senado, ang ginagawa ho nitong si Soto magpakaaso kay Martin Romualdez. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe mo sa nauta dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa mga nag-iirapan mag-subscribe, scan nyo lang ho yung QR code na yan at kayo na ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video dito sa PH Update. Hayon na nga mga kababayan, dito sa video na to, ika nga wala pa rin ho tayong maraming pag-uusapan. Sa dami nang nangyari sa Senado, hindi pa ho natin napasadahan lahat, ika nga. Yun nung pagbalagbag nitong si Senator Alan Peter Cayetano dito kay Tito Soto, di pa ho tayo tapos doon. Ika nga, nag-uumpisa pa lang tayo. Dito pa lang ho tayo kay Senator Jinggoy Estrada, dito kay Senator Joel Villanueva. Alam nyo anong tumatak doon sa sinabi nitong si Senator Joel? Ako hindi ko pinagtatanggol itong dalawa na to sa inyo mga kababayan. Kung merong kasalanan, kung talaga nga bang tumanggap ito, kung ano man ang sinasangkot na issue dito sa 2 senador na to, ilabas natin ang katotohanan. Pero dito sa PH Update, hindi ho para sa atin na ika nga kung anong naratibo nila ng mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Yun na ang ating susundin. Di ba? Ika nga kung pula-pula, kung puti-puti. Pagka sinabi ng mga resource person, ang nabibigyan dyan sa House of Representatives, yung 2 mataas na opisyal ng House of Representatives, dapat talagang hukayin pa natin kung sino talaga yung mga yan, di ba? Yung mga nabanggit na congressman, nasaan na? Di ba? Na-divert yung attention ng sambayan ng Pilipino sa pagpapalit ng liderato sa Senado at diyan sa pagpapalit ng chairperson sa Blue Ribbon Committee. Hindi, ika nga, mulat ho ang ating mga kababayan. Huwag ho kayong mabahala. Alam ng sambayan ng Pilipino ang nangyayari at pagmamaniobra ng administrasyon dito sa issue ng flood control na to. Bandang huli ho mga kababayan, wala ng politikong involved. Basta kontraktor lang, anak ng toka. Kaya nga ngayon, nakita nyo naman ho, talagang natigil yung pagsugod ng ating mga kababayan dyan sa St. Gerald Construction, di ba? Di ba sumusugod sila doon sa bahay nitong sila Diskaya? Anong ginawa nitong si Diskaya? Nung sinabi niya na yung mga matataas na opisyal sa House of Representatives tumatanggap ng pera galing flood control. Anong nangyari? Tumigil yung sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, approve sa ating mga kababayan yung paglalahad nitong mga Diskaya na to. Anong ginawa nitong si Tito Soto? Naku, napahaba na naman. Ito na, rekta na ho tayo kay Senator Jinggoy. Jinggoy or Jing... Kaya pala Jinggoy ha. Senator ha, ikaw talaga. Oo, ito, umpisa na ho natin to. Yan lang ho gusto ni Soto, yan lang. Yung hawakan yung martilyo, yung papuk-puk-puk dyan sa dyan sa Senado, yun lang naman gusto niya mangyari. Sabi ko nga sa kanya, bilang ko na lang siya Uwi siya sa bahay niya, pukpuk siya ng pukpuk. Pagka medyo nainip siya, pukpuk niya sa ulo niya. Thank you, Mr. President. Mr. President, we recognize the former Majority Floor Leader, now the Deputy Minority Floor Leader, Senator Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you to our Nako, yan na. Mr. President, distinguished colleagues, I have been listening attentively to the statements, comments, ideas, arguments being raised in this August chamber. But I think the very first question that was raised when we opened the session is when Senator Bato de la Rosa asked as to whether or not plenary action can be superseded, Mr. President, by any action of the committee or even the Senate President. Mr. President, let me put on record my disagreement, Mr. President,
with the decision that was made when Senator Jinggoy Estrada made a motion here in this August chamber, which was carried upon by the members of the Senate. So it was no longer just Senator Jinggoy or the members of the minority. It is the entire Senate who made that decision. And we wanted to put on record, Mr. President, why we supported that motion of Kiko. Senator Jinggoy Estrada. Mr. President, Yaka, Kiko. last Tuesday, Inutil. when this guy, the assistant district engineer from DPWH, mentioned the name of this representation and that of Senator Jinggoy, he immediately stated that he is scared of the Senate. Ako. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Soto is already the Senate President. And then afterwards, a lot of congresspersons would say that he is safer in the House of Representatives. And then the lawyers of this fellow would mention na ngayon, all of a sudden, safe na siya dito sa Senado. It puts a bad taste in the mouth, Mr. President, na para po bang may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jinggoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the Senate premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a single line in the Senate rules that says the plenary action ay po pwede pong masupersede ng anumang suggestion ng committee o ng mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority. If that is the desire of the majority, na ibalik po siya dito, yes, I have no problems with that, Mr. President. It's just that I appeal to my colleagues here. Dear colleagues, kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala hong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Nako. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Nako po. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP Galit. custodial. Doon ako. Galit itong si Senator Joel Villanueva. O sa mga kababayan ho natin ha, isa ho siya pinamumugaran ng kadiliman niya ang Senado na yan ngayong mga panahon na to. Mula nung pumasok sa eksena ang si Soto, talagang kitang-kita naman ho ninyo mga kababayan kung paano nila maniobrahin ang naratibo. Anak ng toko, ba't ang linis ng Senado ngayon? Ang daming bali-balita na magkakaroon na rigo doon. Pambihira, oo, talagang pati mainstream media nagkakaisa na hindi palitan itong si Soto. Bakit? Anak ng toko, baka yan ang utos ng mga amo nila, di ba? Kailangan natin yan si Soto. Sa Senado ngayon, nagbago na isip ko, and then susunod tayo. Mahirap hulunukin yon, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA nun. 2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bunuan. 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President,
Hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate Alam. yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong Nako. sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong assistant district engineer, siya po yung masusunod. So yun lang Mr. President. Akin Grabe, laking sampal sa pagmumukha ni Soto yun, di ba? Mga kasama na niya yung mga napaparatangan, di ba? Yung tipong, uy, senador yan ha, hihinay kayo. Ano muna, labas tayo ng ebidensya, hindi pwedeng mag-ano tayo ng ganito, hindi pwedeng ganito, di ba? Ayusin natin, wag ganito, di ba? Dapat sana ganun kaso kinukonsinti pa ng gunggong. po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide. And let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong Pangulo. Senator Jingo Estrada, Mr. President, would like to be Yan, si Senator Jinggoy. Yan, ang gusto ko yan. Sen Jinggoy. Thank you, Mr. Pasok, President. Sen Jinggoy. Mr. President, this morning, Yan. I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail. And Mission accomplished came na to kasi siya doon eh. as a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. O, sige, hulaan natin. Hulaan natin yung naratibo. Hulaan natin. Alam nyo naman ho dito sa PH Update, kailangan paminsan-minsan na inuhulaan natin. Ninonostra natin, okay? Next hearing, ito. Kung di ko man mapanood kasi medyo mabibisi tayo sa mga susunod na panahon, di ba? Alam nyo naman ho mga kababayan, lagi tayo busy. Hulaan natin. Oh, ito na. Abang. Ang susunod na mangyayari dyan, babawiin na Bryce Hernandez yung kanyang mga binitawan sa House of Representatives. At sasabihin niya, sa pagbabalik niya sa Senado, tinakot siya ng dalawang senador na to. Naku po! Booking no? Booking yung narrative nila eh. Hoy Bryce, alam na namin yan. Huwag mo namin lokohin. Nabasa na namin yan. Yung playbook na yan, nabasa na namin. Oh, bakit mo binawi yung statement mo? Kasi takot ako eh. Takot ako sa buhay ko eh. Tinakot nila ako sa Senate eh. Di ba? Ganun yan eh. Oh. I approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Sen, nagbabasketball lang daw ho siya doon eh. Diba? Yung mga chicks niya padalaw-dalaw lang daw ho doon, di umano. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan na nagagwardya sa kanya doon? Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that,
Nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado. Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Ang nangyari parang nung panahon ni Napoles, si Napoles ang nasusunod nung mga panahon na yun. Hindi, nung panahon ni Napoles, kung saan siya dadalhin ng mga otoridad, yun ang masusunod. Ito hindi ho eh. Pagka sinabi ni Bryce, ayoko sa House of Representative, ayoko doon. Hindi siya pwede doon. Ayoko sa Senado, hindi siya pwede doon. Ngayon gusto ko nang bumalik sa Senado, ibabalik mo siya kagad. Pambihira. Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Nako. Strike out from the record. I'm sorry. The phrase is How can- stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Hindi. Huwag ka magpaliwanag dyan, Senator Jinggoy. Di ka na mapapaniwalaan yan. Pinapaniwalaan lang yan si Martin Romualdez. sabi siguro Martin, Brad. Ano sabi niya? Dabarkads. Sige na. Sabi ni, balik na siya daw siya dyan. Babalik na siya, ha? Abangan niyo sa gate. Babalik na siya. Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. Yan. I want to get all the bad crooks here in the government.
That is my duty as your senator, Ay, nako. Meron akong narinig sa Jinggoy. Sabi, unahin mo daw sarili mo. Sa Jinggoy, talagang kinakalaban ka nila. Sa Jinggoy, narinig ko yun, narinig ko. Hindi nila pwedeng itago yun. Sabi nung nasa likod, di unahin mo sarili mo. Joke lang sa Jinggoy. O talaga, oo. Mag-ano muna Mr. tayo, President, mag-alcohol muna tayo sobra-sobra para na. talagang malinis na Lahat malinis. po, kami apektado na. Oo. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. Nako. That I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Doon sa I'm willing to sign bank waiver, yun talaga mabigat yun. Kasi pagka bank waiver na pinag-uusapan, kumbaga talagang na yan, kumbaga sukdulan na yan eh. Sige, magkalkalan tayo ng baho, ika nga. Di ba? Bukasan yung bangko ko, tignan natin kung may makikita kayo. Yan ang hamon ni Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, ito bang si Bryce Hernandez, willing ba siyang mag-sign ng bank waiver niya? Yan ang magandang tanong, PH. Di ba? Willing ba yan si Bryce Hernandez na mag-sign ng bank waiver niya? Baka puro dakdak lang yung mama na yan. Di ba? Ang problema ko dito mga kababayan, paniwala naman yung mga unggoy dyan sa House of Representatives dun sa naratibo nung Bryce Hernandez na yan. Di ba? Ano lang naman ho yan mga kababayan? Weather lang. Ngayon, yang si Tito Soto, yan si Dabarkads Tito Soto, ngayon akala niya nasa upper hand siya, yung tipong lahat ng gusto niyang mangyari, kung ano sabihin niya yung mga kasama niya, lahat ng naratibo nitong si Tambaluslos, diversionary tactics, ilipas sa mga senador yung sisi, o kung ano-ano pa. Ngayon siguro, epektibo yan. Pero pagka napuno siyang bayan ng Pilipino, Soto, antay-antay ka lang dyan sa enjoy mo na yan, upuan mo na yan. Enjoy mo na yan, ika nga. Hindi naman tayo nagbabanta pero nakikita na natin yung momentum. Yung mga kababayan natin nagpupunta na sa House of Representatives, nagpupunta na sa Senado. Pagka mayroong nasaktan sa mga rallyista na yan, pagka mayroong na-disgrasya sa mga yan, ako maghahalo balat sa tinalupan. Kung ako sa inyo sa mga pulis, mag-ingat-ingat kayo. Mag-ingat-ingat kayo sa gagawin nyo, sa susunod yung gagawin. Huwag nyo sabihin na pagka meron kayong nasaktan, merong na titigil ang sambayan ng Pilipino. Anak ng toka, ang pinananawagan dito transparency, accountability, anti-corruption, tapos mga pulis haharang-harang sa dadaanan itong mga ralista na to. Para sa kapayapaan, para sa kaayusan. Anong kapayapaan at kaayusan? Walang ginagawa ang administrasyon na to kundi puro nakawan, di ba? Tuloy natin. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. Hindi President, na sumagot si we thank Gonggong, our two distinguished gentlemen for their manifestations. And during the break, I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the Minority Leader and the group. I believe that better coordination na lang po. And we agreed to coordinate better with the Minority Floor Leader in these certain issues. Mr. President, you agreed. The Senate President agreed. So with that, Mr. President, may recognize the Minority Floor Leader. Minority Leader. Yeah, Mr. President, and may also manifest. And extraordinary lang po na pinagbutuan natin yan sa plenary. So I just want to express that we
want to support our chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson. So after this, it will be the committee and the chairman in coordination with the Senate President. Diba? Hindi man kailangan parating pagbutuan dito. May mga extraordinary circumstance lang na nangyari. So we want to normalize not only the consultation, but the following of our rules. And we look forward to working with Senator Lacson and, of course, the Senate President. So we thank the good Minority Floor Leader for that, Mr. President. So we don't need to make another motion, Mr. President. Therefore, the decision to bring Bryce Hernandez here to the Senate is sustained, Mr. President. And let's move forward, Mr. President. With the permission of the body, and I believe the request of Senator Erwin Tulfo is that it should be recognized tomorrow na lang po. Anyway, it's a bit late. Kawawa naman ng ating kaibigan. Pero sabi po namin, siya ang unang i-recognize bukas. And before we do that, we'd just like to elect the chairpersons of the committees for the minority, Mr. President, so that they can... Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating mabilisang reaction video. Kaugnay pa rin ho sa mga kaganapan dyan sa Senado. Maraming salamat to. Hindi pa ho ito tapos ha. Meron pa ho tayong igang pangilang part na ba to? Part 1, Part 2, Part 3. Hanggang Part 4 lang ho ito mga kababayan. Tapos balik na ho tayo sa ating original program. Parang itbulaga lang na. Walino natin ang Pilipinas. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Magsitulog na ho tayo lahat.